Yan. At ngayon, punta naman po tayo dito pa kay, sa pinagsasasabi ni Marcoleta mga kababayan kahapon. Kasi, ayon po mga kababayan dito kay Marcoleta, di ba may kumalat na balita na sinagot ng harap-harapan ni Tito Soto yung mga paratang daw ni Marcoleta. At dahil nga po doon ay napahiya etong si Senator Dante Marcoleta nung sinabi ni Tito Sen na I guarantee you na wala siyang insertion mga kababayan. Eh di napahiya sa pagkakataong yon etong si Marcoleta. So ngayon, eto po yung naging resback mga kababayan ni Marcoleta na kung saan sabi po dito, sagot ni Senator Marcoleta kay Senate President. Pakinggan po natin mga kababayan. Nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. Sa pagkakala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin? Hindi, parang ganito yan eh. Nung sinabi mga kababayan ni Senator Ping Lacson na yung ibang mga senator halos lahat sa 19 Congress ay may mga insertion, bigla pong nagsalita rin. Etong si Tito Soto at sinasabi na hindi naman masama yung insertion, nagiging masama lang yan kung ginagamit sa hindi maganda at the same time, hindi talaga napupunta sa taong bayan, hindi naiibalik sa mamamayang Pilipino. So ngayon, may mga tinamaan kasing senator dun sa sinabi ni Senator Ping Lacson. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman talaga totally masama yung insertion. Nagiging masama lang talaga yan kung hindi maipaliwanag kung saan napunta. Ngayon, bakit natatakot yung ibang mga senator? Kasi nga, kung hindi nila dinala sa tama yung mga insertion po nila, na bilyon-bilyon yung halaga, talagang dapat kang matakot. Kasi, papasok yan na baka pumasok sa bulsa mo yung insertion na nakuha mo. Or di kaya naman, dinala mo sa proyektong palpak. Diba? Yung kasing sinabi ni Tito Sen, pampalamig sana yon doon sa mga kasamahan niyang senator na nag-aalboruto. Na kung saan sinasabi ni Tito Sen, na bakit kayo manggagalaite? Kung tutusin, hindi naman talaga masama yung insertion na ganyan. Nagiging masama lang yan kung dinala ninyo sa hindi maganda. Ang problema kasi masyadong nag-react yung ibang mga senator na katulad ni Senator Dante Marcoleta. Anyway, tuloy natin. Insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian. Bakit yan ay pinayagan? Yung salitang yon, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat... Diba, may kasabihan nga tayo, much better pa rin yung late kaysa sa wala. Nakuha niyo yung pinupunto mga kababayan, okay lang yung late kaysa sa wala. Ang problema kasi dito, ang pinipilit kasi ni Marcoleta, bakit mo inaano pa, sinasabi pa yung mga ganyan na hindi naman talaga masama. Yung insertion, late na yan. Late mo na sinabi yan. Kaya nga may kasabihan tayo, mas maganda yung late kaysa wala. Na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi man yung ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen, 500 yung kapwa ninyo ako aksyon, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama? Yan, ito pinakamagandang paliwanag dito. Sabi ni Kira Jom, hindi masama ang insertion kung hindi kukuha ng kickback. Ang mga politiko, nagiging masama lang yan kung kumikickback na yung mga politiko. Tama! Kasi kung gagamitin naman, halimbawa nag-insert ka, gagamitin mo pala para magpagawa ng eskwelahan sa mga lugar na walang sapat na eskwelahan. Tapos hindi ka kukuha ng kickback at babantayan mo yung proyekto na yon hanggang sa matapos nang walang kumikickback kahit na sino. Hindi masama yon. Pero kung kukuha ka ng insertion tapos hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala, yun na yung masama. Dapat talaga hindi pinapayagan yung ganun. O mabuti. Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap?
dapat na bahala yung mga kasama natin. Hindi naman, wala naman palang problema dyan. Ah. O ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senador Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto, Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Tama. Opo. Kasi para din sana mga kababayan na nasasagot ni Senator Ping yung kanyang mga accusation doon po sa kanyang privilege speech. Kasi nga naman, nabanggit doon yung about sa insertion. Sino ba nagsabi mga kababayan na halos lahat ng mga senator sa 19 Congress ay may mga insertion? Di ba si Senator Ping Lacson? So dapat, hinintay niya muna mga kababayan na naando doon sana si Senator Ping Lacson para sana kahit papaano na soplak yung kanya mga sinasabi, mga accusation. Pero gaya nga ng sabi sa mga balita sa iba't ibang pahayagan, nasagot naman ni Tito Sen ang harap-harapan, yung harap-harapan ding pambabatikos ni Senator Rodante Marcoleta. Anyway, accusation pala ni Senator Rodante Marcoleta. Anyway, tuloy natin. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan, sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin niyo si bababa JB. sa podium. Tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para nag-usap. para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. So, yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan Albert TV, mega love shoutout at hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya. Kinakailangan kanya nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis magbi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganun. Hindi mo Tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, Ay, sabi ni Henry Nunez, hindi. Nasaan yun? Ni George pala, Batrina. Tama nga talaga sinasabi ng mga former justices. So, yung lower na attorney. ayaw po niya akong pakinggan. Sino nakapanood doon sinabi ni Hindi, ayoko na lang pangalanan kasi tatamaan si Marcoleta doon Kasi umalis, di ba? Tama. Yung sana sasabihin ko sa kanya, kaya lang hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Yan, pinutol na. Putol na mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, ang pinupunto kasi dito ni Marcoleta, bakit daw po binawi ni Tito Sen yung sinabi po niya about po dun sa insertion. Kung kailan daw po nasakta na yung damdamin ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Ngayon mga kababayan, di ba maliwanag naman na ang nagsabi kasi na halos lahat ng mga senator sa 19th Congress ay may mga insertion. Di ba si Senate Pro Tempore, Ping Lacson po nagsabi noon. Ngayon, nagsalita din itong si Tito Soto at sinabi niya na hindi naman masama ang insertion. Kumbaga mga kababayan sa madalit salita, kung gagamitin mo sa tama yan, hindi ka kickback, ilalagay mo sa priority proyekto, yung priority talaga ng gobyerno, katulad ng mga eskwelahan, walang masama dyan. Lalo na at kung walang kickback kahit na sino. Hindi talaga masama yan. Kaya lang nagiging masama kasi nga, kung ikaw ay nakapag-insert, tapos binulsa mo lang,
O di kaya naman, nangikba ka, inilagay mo sa palpak na proyekto, yan, dyan ka na magkakaproblema. So ngayon, ang sinasabi dito ni Senator Rodante Marcoleta, bakit daw bigla ang sinabi ni Tito Soto, mga kababayan, after daw sabihin yon, nagsalita ulit si Tito Soto at binabawi daw na dapat daw maimbestigahan yung mga insertion na ganyan at dapat daw po, mga kababayan, na ipagbawal na yan. Kasi nga parang ang dating masama daw. So yan po yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit kailangan pa daw sabihin yon kung kailan daw nasakta na yung damdamin ng mga kasamahan po niyang senador. So ngayon, pakinggan naman natin yung sagot, mga kababayan, o patama ni Sir Ben Tulfo dito po kay Senator Rodante Marcoleta at sa kanyang pamangkin na Sir Al Tulfo. So ngayon, eto, sabi dito, Senator Marcoleta, mapapatigil mo kung gusto mo. Huwag magpartisan politics sa privilege speech mo. Yan yung sabi dito, mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Hindi ko po gagamitin yung programa ko na sasabihin ng iba, for content ka lang naman bitag eh. Hindi nga sandali rin, sampaling kimuha nyo eh. Content? Ang dami-dami namin content. Gusto ko to, sabi ng isang, gusto ko dahil, dinidisiplina ko pamangking ko. Pero hindi ka sang-ayon sa ginagawa ko, ba't mo alam na gusto mo? May nakita ka, Gusto mo, ikaw rin disiplinahin ko. Yan! Marami nagsasabi sa akin, bakit mo naman kasi sasabihin sa area yan? Hindi naman kami nag-uusap eh. Paano ko tatawagin? Pupunta ba sa akin yan? Ito na lang tanging paraan. Dito ko siya kakausapin, umayos ka. At para doon sa mga kakapilido ko, umayos din kayo. Kasi dapat kayo, ang may responsibilidad, ayusin yan, ituwid yan. I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those Wala nga siyang sinabi, mga kababayan. Wala siyang sinabi na itigil na lang yung insertion. Yun din yung hinihintay ko sana, mga kababayan, na sabihin niya eh. were individual insertions. Look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if they Tama. ever were involved in budget insertion? Why not put a stop into budget insertion? Tama! Pwede bang patigilin mo lang, Senator Marcoleta? Isulong mo, magkaroon ng batas. Tama yung sinasabi dito ni Sir Ben Tulfo, dapat gano'n na lang sinabi ni Marcoleta. Baka kahit papaano nakakuha siya ng simpatsya. Alam niyo ba, mga boss, yung pagsasalita lang ni Mayor Joy Belmonte, nakilantad yung mga kongresista na malulula ka, isinuka niya, way to go. Saludo ako sa iyo, Mayor Joy. Anong distrito po yung walang Bakit? project? So yung walang ghost Sinuka project niya. ay District 5. No, pero Ano yun? sa District 1, 6 na distrito, lahat may kanya-kanyang multo. Yan. Napansin ko, pinangalanan lahat. Merong isang congressman na wala sa listahan. Pamangkin niya pala. Pero distrito lang. Gets nyo kung sino? Pinangalanan si Atayde. Pinangalanan si Rillo. Pinangalanan si Pumaren. Pinangalanan si Vargas. Pinangalanan si Copilar. Meron atang hindi nakasama. Pero District 2. Research nyo nga, sino bang District 2? Ralph Tulfo. Maayos ka. Alam ko, gagalit ang tatay mo at mga ibang uncle mo sa akin. Hindi kita sasantuhin. Maayos ka. Marami nagsasabi sa akin, bakit mo naman kasi sasabihin sa area yan? Hindi naman kami nag-uusap eh. Paano ko tatawagin? Pupunta ba sa akin yan? Ito na lang tanging paraan. Dito ko siya kakausapin. Umayos ka. At para doon sa mga kakapilido ko, umayos din kayo. Kasi dapat kayo. Grabe, mga kababayan, no? Tindi nun. Biruin nyo, may binanggit daw itong si Mayor Joy Belmonte ng mga congressman na may mga multo doon po sa Quezon City. So ngayon, may isang binanggit doon na blanco, walang nakalagay na muka, mga kababayan. Tapos distrito pa ng Quezon City. So ngayon, mga kababayan, alam naman natin kung sino yung congressman na nakaupo po doon, which is ito pong si Ralph Tulfo, pamangkin po ni Sir Ben Tulfo, mga kababayan. So ngayon, yan yung dahilan kung bakit niya inuupakan dito yung kanyang pamangkin. Kayo, ang may responsibilidad, ayusin yan, ituwid yan. Ayoko naman madawit sa bagay na mga hindi ko kakagawan. Dahil Tama. may apelido ako. Gets nyo? Hindi ko po gagamitin yung programa ko na sasabihin ng iba, for content ka lang naman bitag eh. Hindi nga sandali rin, sampaling kimuha nyo eh. Content? Ang dami-dami namin content.
Hindi kami nauubusan ng content. Ini-schedule na nga lang namin. Gusto niyo bang public affairs? Gusto niyo yung issues and analysis? Gusto niyo yung crime and investigation? Gusto niyo yung investigative? Documentary reality? Gusto niyo yung community service? Content yan eh. Pero yung iba, ay, gusto ko to, pero hindi ko gusto. Gusto ko to, sabi ng isang... Gusto ko to, dati gay. Ngayon, gusto ko dahil, dinidisiplina ko pamangkin ko. Pero hindi ka sang-ayon sa ginagawa ko, ba't mo alam na gusto mo? May nakita ka, ano? Gusto mo, ikaw rin disiplinahin ko? Marami sa atin, hindi alam ang pagkakaiba at anong ibig sabihin ng budget amendment sa budget insertion. Itong ugat ng problema. Epekto lang ng malawakang problema ang flood control dahil sa lintik na budget insertion. Tama. Listen carefully and listen closely. Watch carefully. Walang kukurap. Ang ibig kong sabihin, walang pipikit. Idilat niyo ang inyong mga mata. So, ang point dito mga kababayan, tandaan nyo ang point dito kasi ni Bentulpo, nag-privilege speech itong si Marcoleta. Ang daming sinabi, kesyo nasaktan yung damdamin ng mga kasama niya, kesyo nagiging partisan mga kababayan, etc. Hinahamon yung mga, parang ang dating, hinahamon yung mga kasamahan niyang senator. Ngayon kasi, dapat ang sinabi na lang niya doon, kung sa tingin pala ni Marcoleta na masama yung insertion, dapat isinulong na lamang po niya at sinabi niya doon sa Senate President na pwede bang itigil na lang natin yung mga insertion? Pwede bang ipagbawal na lang yan? Dapat ganun sana ang sinabi niya para kahit papaano nakakuha siya ng simpatsya sa napakaraming tao, sa publiko. Kasi nga naman, sinasabi nga natin dito, hindi masama yung insertion. Nagiging masama kasi nga, ang hindi naman talaga mapapagkatiwalaan dyan, yung mga senator na nag-i-insertion at yung mga congressman na nag-i-insertion, mga kababayan. Kasi kung talagang hindi nila kayang kontrolin, na wag silang mangikbak, talagang makakakickback at makakakickback pa rin po sila dyan. So kaya lang nagiging masama yung mga insertion na ganyan, kasi nga, may mga kurap na politiko. Ngayon, para matigilan ng kumita at kumikbak yung mga kurap na politikong yan, ipagbawal na nga lang yung insertion kahit pa sabihin na nakakabuti, much better na ipagbawal na nga lang. At yun yung hinihintay sana na sabihin ni Marcoleta, kaso hindi niya po nasabi yun. Ginamit ko bang kurap? Iba kasi yung salitang kurap, marami tayo rin. Walang kukurap. Budget amendment, it says, modifies items already included in the National Expenditure Program or NEP. Alam po yan ng mga congressman, senador. At alam din po yan ng ating mga ehekutibo. Alam po nila yan. Tingnan nyo sa ibaba, budget insertion. Sing it. Dinadagdagan ng bago pero wala po sa listahan unlisted items. Ang budget amendment, ibig sabihin, amyendahan, dagdagan mo o babaguhin mo yung mga items na kasama sa National Expenditure Program. Madadagdagan mo yan, pero yung mga National Expenditure Program, may sinusunod po na proseso dyan eh. Sa ibaba, paitaas. Etong budget insertion, nakakabastos to eh. Bastos to eh. Tama. Kasi bastos talaga. Ito po yung modus eh. Sinisingitan po nila ng kung ano-anong proyekto na wala sa listahan o hindi kasama sa National Expenditure Program. Ba't po ganun nangyayari? Budget insertion is not really illegal, quote-unquote, but is morally dubious if frequently used and intentionally used by the legislators themselves. Inaabuso ng mga mambabatas po natin ang panggagamit ng budget insertion. Lingid sa kaalaman ng mga mamamayan at napapasama po iyan sa sistema. Magiging kabahagi ng institusyon na ating nirerespeto, pero yung institusyon na ginawa ng ating pamahalaan, ang institusyon ay para sa tao, pero depende po doon sa loob ng institusyon kung paano lang pinatiba yung sinasabing mga bagay na hindi naman dapat, tulad po ng budget insertion. Kayo mga mambabatas, isabatas at ipagbawal ang paggamit ng budget insertion. Isabatas na, i-legislate, bawal ang paggamit ng budget insertion. Ipagbawal, pwede namang budget amendment. Ang budget amendment, okay lang yan, basta't importante kasama sa National Expenditure. Sabi ni Ma'am Tricia, ipagbawal ang unprogrammed funds. Tama, ipagbawal din yan. Kasi di ba minsan yan yung ginagamit talaga mga kababayan para makapangulimbat. Yung mga, alam nyo na yon, yung ibang mga senatong dyan at yung ibang mga congressman dyan. Anyway, tuloy natin. Expenditure Program.
Alam niyo po, going transparent, maging malinaw, kita ng tao, isa publiko, pagdating sa mga bicameral committee hearing, kung saan ginagawa dito yung sinasabing nangyayari yung budget insertion na hindi po nakikita ng Department of Budget and Management kasi sila lang eh. Patago po, exclusive kasi pag ang mga mambabatas at yung mga sinasabi po natin, congressman, senador, nagsama-sama sa bicameral committee at wala namang media, hindi imbitado yung taong bayan, walang partisipasyon ng mga civil society, walang partisipasyon sa media, hindi sila naka-live stream, nakikita po kung anong pinagagawa dahil ang gobyerno ay para sa tao, ang mga tao pinagsisilbihan ng ating gobyerno. Tama. At ang gobyerno ay para sa tao, for the people, by the people, of the people. So dapat ipakita lahat ng mga gawain, walang makakalagpas sa itaas sa baba. Ang bicameral committee hearing kung saan dito po nagaganap po yung budget insertion. Patago. At hindi po sila nasusuri ng mapagmasid na mata ng taong bayan. Pag isinabatas na po yung ipagbawal ng budget insertion, isabatas din yung BUB. Matagal ko pong sinasabing BUB. Anong ibig sabihin ng BUB? Mga boss, ang ibig sabihin ng BUB, bottom sa ibaba. Bottom up budgeting. Mula sa ibaba. Sa mga munisipyo, sa mga lokal, sa mga probinsya, sa mga rehiyon. Nagkakaroon ng partisipasyon, yung taong bayan, kinukonsulta, may public consultation, may partisipasyon, may engagement pagdating sa mga proyekto, programa at anumang aktibidades ng ating pamahalaan. Hindi po exclusive magtatrabaho yung ating gobyerno. Importante yung gobyerno natin, inclusive. Tsaka maganda mga kababayan, lalo na pag pinag-uusapan yung budget ng isang bansa, dapat ipasok na lang nila mga kababayan sa blockchain technology. Kasi unang-una, ni centavos kitang-kita ng mamamayang Pilipino yan. Walang makakalusot mga kababayan ng mga kurap kapag ka napalagay na sa blockchain technology yung mga impormasyon pagdating sa pananalapi ng isang bansa mga kababayan. Kasi nga, ni centavos, mas madali ninyong masusuri kung nangurap ba si ganito, kung kumupit ba si ganito mga kababayan, at saka fully transparent. Ang problema nga lang, baka ma-hack yung system. Pero gaya nga ng sinasabi mga kababayan, especially nung mga magagaling dito sa sinasabing blockchain technology, malabo na ma-hack yan kasi nga sobrang secure. So ngayon, yan yung sinasabing fully transparent na makikita ninyo pag ginagalaw yung pera ng bayan ng isang bansa. Yun ang pinakamaganda. Ilagay na lang sa blockchain technology para masuri ng taong bayan kahit piso ni centavos kung paano ginagalaw at ginagasta yung pera po ninyo. Anyway, tuloy pa natin. Whether iyan po'y nasa legislatura at ehekutibo, inclusivity, sama-sama ang mga tao sa pagpasa ng mga national budget. Partisipasyon ng taong bayan mula sa mga munisipyo, probinsya or munisipyo, syudad, probinsya, rehiyon. At para makita kung ano yung mga gusto nilang isulong sa ibaba. Yun ang sinasabing BUB. Sila lang ang nakakaalam. Hindi po yung mga senador, hindi po yung mga congressman. Anong alam yan? Di ba dapat ang mga mambabatas, gawa-gawa lang na lang kayo ng batas, pagtibayin ang sistema. Hindi kayo sasama doon sa sinasabing pagdating sa mga proyekto. Sinasawsaw nyo sarili, sinisingitan nyo kung ano. Dahil sila, yung mga tao. Yan ang sinasabi natin, ang trabaho nila gumawa ng batas, hindi mga elam ng proyekto ng gobyerno. Diba kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, naiinis tayo dun sa ibang mga politician na sangkot sa pangingialam ng pera ng mamamayang Pilipino kasi ang trabaho talaga nila, kaya sila tumakbo bilang politician, ang trabaho nila dapat gumawa ng batas dyan sa Senado, gumawa ng batas dyan po sa Kamara. Hindi mga elam ng proyekto ng gobyerno, hindi magmaniobra ng pera ng mamamayang Pilipino para dalhin sa mga palpak na proyekto. Yan ang espiritu. Yan ang prinsipyo. Espiritu at prinsipyo ng BUB. Ang problema, itong BUB, parang pulisiya lang eh. Parang programa lang ng gobyerno at hindi siya yung sinasabing sistema. Gawin nating mandatory. Hayaan natin na yung proseso na yan pagdating sa mga budget, pagdating sa paggawa ng GA, or ito na ho yung sinasabing magmumula sa National Expenditure Program, ibababa muna doon sa ibaba, kaya bottom-up budgeting, partisipasyon ng taong bayan. Sama-sama, inclusivity, hindi exclusive. Kami lang, mga mambabatas, kami lang, mga senador. Magkano akin dyan? Magtabi tayo yan. Kung ang mga congressman at senador may sariling pet project, ito lang. Pero nakikita yan. Kayo mga congressman, senador, makinig kayo, no? Makinig kayo. Hindi ubra to. May ads pa. Anyway, shoutout sa inyong lahat mga kababayan na tuloy natin. Senator Marcoleta patungkol sa budget insertion. Kung saan halos lahat daw ng mga senador sa 19th Congress sangkot at guilty raw sa budget insertion. May sabi niyo yan si Senator Marcoleta, lahat ng mga senador. Kaya lang wala pa si Marcoleta noon. Wala pa si Soto noon.
wala pa rin si Lacson. Yung mga bagito wala pa. Sino yung mga natitira? Yung iba sa kanila wala na. Yung iba, nagkatahong ng mga paa. Last Sunday, September 28, Yan. Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. Does this mean that the Senate President never had budget insertions during all the time he served as Senator of the Republic and as Senate President for almost 5 years? I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Tama. Ibabawal ang insertion. Isabatas na natin to. Kasi kung pinupo na lang natin, Senator Marcoleta, with due respect, sana alam ko magaling ka rin eh. Pero, hindi ko, sige, sabihin na magaling ka, matalino ka rin. Pero tingnan mo, look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if Tama. they ever were involved in budget insertion? Why not put a stop into a budget insertion? Pass laws. Huwag nating ituro sa iba. Kasi yung mga tao, pag may butas ng sistema tulad ng budget insertion, pwede bang patigilin mo lang, Senator Marcoleta? Isulong mo, magkaroon ng batas. Na isa batas, ipagbawal ang budget insertion. An oversight in aid of legislation, yan ang gusto namin makita sa iyo, Senator Marcoleta. In aid of legislation, oversight, review, rebuke. Tell your colleagues in the Senate and so as doon sa ibaba, sa Senado, sa Kongreso, na kung maaari, in aid of legislation, yung sistemang yan, yung sistemang hindi maganda kasi yan ang nagiging ugat ng korupsyon. Ang problema, wala siyang sinabing ganun. 'Di ba? Hindi man lang naisulong ni Senator Dante Marcoleta na dapat, kung sa tingin niya, masama yung insertion, dapat sinabi na lamang po niya na Mr. President, pwede ba magsabatas na lang tayo na ipagbawal na lang yung mga insertion na yan? Kasi sa palagay ko po, medyo masama po yan kasi nagagamit yan ng ibang mga politician para mga makapangurap, para mga makakickback. Kaso ang problema mga kababayan, mas inuna niya na magparatang. Mas inuna niya na sagutin yung mga sinasabi ni Senator Ping Lacson at nakalimutan niya na sabihin yung pinakamahalagang bagay. Para wala na sanang pagtatalo, dapat hiniling na lamang po niya na ipagbawal na yung mga insertion. Di sana hindi pa umabot sa masosoplak siya ni Tito Sen doon sa kanyang privilege speech mga kababayan. Anyway, tuloy natin. Diyan nagkalintik-lintik. Diyan silipin yung sistema, hindi kung sinong gumagamit niyan. Hanggat hindi natin patigilin yung sistema, kung sinong Poncio Pilato, Estas, Judas, Barabas, Satanas, gagamitin yan. Why not let us stop into it and create an oversight? If not, in aid of legislation, tingnan natin kung sinong ayaw para makita natin kung sino mga senador na gustong ipagpatuloy yung sinasabing budget insertion kasi pabor sa kanila para makita natin kung sino mga maghahaman. Tama din yun. I would salute you, Senator Marcoleta, if you can do that. And not just the privilege speech. Isulong mo yan. And then magiging popular ka pa sa mga taong bayan kasi ikaw yung kauna-unahan. Lacson only, the Senate President for Blue Ribbon Committee only talks about, the insertion. And so, ayaw namin ng puro daldal, ayaw namin ng puro paglalantad, paglalahad. Kasi ang paglalahad mo yan, yung tao ang siyang gumagamit ng maling sistema, butas na sistema, patigilin yung butas na sistema, at yung mga taong pinagpatuloy ng sistema, may batas na yan, na bawal yan, may pananagutan na yan. Tama. Pero hanggat hindi natin napagpatibay yung sinasabing sistema ng paggamit at pang-abuso, pananadya ng paggamit ng budget insertion, lahat na lang makakalaban mo dyan, Senator Marcoleta. Kasi mauubos mo, walang matitira. Tumingin ka sa kaliwat kanan, lahat sila involved. With due respect doon sa mga bagito, na mga siguro, huwag natin sila isama. Paano yung mga wala na, pero involved? Pero kayo, yung mga bagong pasok, kayo magpapatigil, kayong mga newbie, patigilin yung sistema. Kaya yung oversight in aid of legislation, silipin. Huwag natin silipin kung sinong gumagamit kasi lahat. Paano mga kababayan ganito? Paano kung nung congressman pala si Senator Dante Marcoleta, paano lang halimbawa lang, paano kung nung congressman pala siya, may insertion din siya? Paano nyo patitigilin yung insertion? Kung halimbawa, kung nung siya ay congressman, may insertion din siya dun sa lower house. So paano niya ngayon patitigilin yung insertion kung isa pala din siya sa nakinabang noon
nung siya ay congressman di umano. 'Di ba? Ito halimbawa lang mga kababayan ha. Kaya nga dapat ganun na lang nga ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta para nang sa ganun, wala pa siyang nakaaway. At the same time, makikita ng taong bayan kung sino yung mga senatong na ayaw pumayag na ipatigil yung insertion. Kasi yung mga ayaw pumayag dyan, yan yung mga senatong na nakinabang doon sa insertion. Anyway, tuloy natin. At guilty. Guess mo, Senator Marcoleta, I will salute you. Sinabi ko nga sa'yo, one of these days, I wanna sit down with you and say, hey, let's do it. Tutulong ako sa'yo. Sasaludo pa ako sa'yo. Pero hanggat lahat ng mga naituturo mo, sa bandang huli, lahat naturo mo na, wala ka na matuturo, kayo na lang, kayo na matitira. Kasi lahat Tama. guilty. Wala kang masasalba dyan. Kasi, hanggat hindi pinatigil yung sinasabing insertion, pagsingit, pambabastardo, pambababoy, alam naman natin may mga ibang senador na hindi naniniwala dyan. Kung paniniwalaan natin, sinasabi natin, itong sinasabi ni Senator, may sagot si Senator Soto. Yes, to answer this question of whether from my 1992 to the present have I not had any insertions, I guarantee you I have never made any insertions in the budget. Ah, Because insertions are not tolerated and I will never do that because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. Ang problema, eto pala mga kababayan yung naging sagot ni Tito Sen na inirereklamo ni Rodante Marcoleta dun sa video na tinalakay natin. Pamula nung naging senator, etong si Tito Sen mga kababayan, ginagaranti niya kay Marcoleta na wala siyang kahit na anong insertion. At nung siya ay naging Senate President, hindi daw po niya itinotolerate yan. Ngayon, eto mga kababayan, saan ba nangyari yung mga malalaking insertion? Sino ba ang Senate President ng mga panahon na yon? Comment nyo nga sa ating comment section. Si Tito Sen ba ang Senate President ng mga panahon na yon? So yung sinasabi pala ni Tito Sen, sa panahon niya hindi niya itinotolerate yung mga insertion. Bagamat hindi masama yung insertion mga kababayan, kung gagamitin sa mabuti, hindi niya itinotolerate yan sa panahon po niya. Yan pala yung sinasabi ni Tito Sen. Ngayon mga kababayan, ang inaano kasi ni Marcoleta, bakit daw nagsasalita pa ng mga ganun si Tito Sen kung kailan daw huli na? Maliwanag pala yung sinabi ni Tito Sen sa panahon niya, nung siya ay naging senator, hanggang sa naging Senate President siya, talagang hindi niya po tinotolerate yung insertion at kahit siya, ginagaranti niya na wala siyang insertion na kahit na ano. Anyway, tuloy natin. alam din naman pala ni Senator Tito Soto. Ang nasasabihin niya, I guarantee you never, but you know the existence ng insertion. What does it say, insertion? Budget insertion is not really illegal. Hindi naman talaga pala illegal. Pero morally dubious if frequently used and intentionally used by legislators themselves. Maaring hindi siya gumagamit yan. Pero the mere fact na kabisado mo pala, Senator Soto, kabisado ni Marcoleta, kabisado ni Lacson, what are you guys doing? Dapat I-stop ipatigil nyo na yan. na. Tama. It's not a question of how much you know, how good you are, how honest you are. It's a question of what are you gonna do? Do an oversight. Hindi efektibo yung pulisiya na yan, budget insertion. Hindi matibay yan. Nabubutasan yan. Nagiging source ng corruption yan. Tama. Why can't you do an oversight and figure out? Tanggalin ang insertion. Amendments, kasing amendments kasama sa National Expenditure Program, etong budget insertion. Oy, dadahe ko, mega love shoutout ha. Thank you sa membership sa ating channel. Maraming salamat ha. Thank you. Ito yung kaya dito pag-i-insert, kaya napupunta yan sa mga putok sa buhong mga, kaya ito ngayon may mga controversy yan, mga flood control na yan, mga kung ano-anong pinagagawa. Alam niyo bakit? Diyan kasi nasisingit eh. Nasaan yung mga congressman na sangkot? Ilan pa sa mga senador? Parang kukunti lang aking nakikita. Alam niyo bakit? Kasi may mga proponents kasi. Sino ang Tama. proponents? Sila yung nasa likod ng mga proyekto. Whether sa DPWH ba yan? Alam niyo bakit? Nandun kasi sa insertion ang gamit ng pera na yun eh. Kasi hindi sila nakaprogram eh. Isiningit lang eh. Akala siguro makakalusot. So nakamansin nyo? Paano nyo aayusin yung problema? Kung ang problema natin iimbestigahan ay puro epekto, wala sa dahilan, wala sa ugat. Kung gusto Tama. mong magkaroon ng pagbabago, dapat matumbok ng mga mambabatas, nag-iimbestiga, patibayin yung sistema, tanggalin yung mga sistemang bulok. At pag yung sistema na yan matibay na sa batas na yan, hindi po pwedeng lumabag ka kasi may pananagutan ka. Kaya nga yung sinasabing pulisiya, the oversight, the definition of oversight, pagdating sa Senado at Kongreso, isilipin, i-monitor, i-evaluate yung mga pulisiya. Yung sistema. Efektibo ba yan? Ang sistema, pwedeng masabing epektibong sistema. Eficiente yung nagpapatakbo. Ang tao, efficiente, hindi efektibo. Ang sistema, kinakailangan maging epektibo, effective system, thereby, it will have an efficient, governance.
a system na medyo mahirap, yung sistemang mahirap mangurakot, mahirap makasingit. Mahihirapan yung mga matatabang utak na singitan, dagdagan ng kung ano-anong kanilang nakikitang madagdagdag sa kanilang motibo na magpayaman sa pamamagitan ng mga unprogrammed allocation. Tama. Mga unprogrammed na yan na sinasabi natin dito for later release. Bakit for later release? Kailan nyo i-release? Kung kailan namin gusto. Kasi hindi pa kami nakakaisip kung saan kami kukuha ng modus do namin isasalya. Kapag nakaisip na kami, tatawagin na, ikaw. Contractor James. Contractor Raul. Contractor Edmond. Contractor Reed na sumasalya, pumapalpak. Contractor, kung sino-sino mga contractor. June ay papasa. Akala kasi siguro hindi masisilip eh. Nalulula tayo eh. Ako po'y sumasaludo rin sa DPWH Secretary si Vince Dizon. Bakit ako sumasaludo? Ito yung taong nagsabi sa akin na hindi pa siya Secretary ng DPWH. Pag kami nagkakape. Alam mo Ben, yung flood control na yan, massive dapat yan. Massive, sabay-sabay. And then, collaborative. Hindi yung sa isang lugar, pachi-pachi. Nag-flood control ka rito. Tama nga naman. Kasi pag sabay-sabay, kahit papaano mga kababayan, mababawasan yung corruption dyan. Hindi nga dapat patsi-patsi. Kasi pag patsi-patsi, kung sino lang yung may gustong magpagawa, alimbawa, kayo, ito si Ma'am She, Congresswoman, gusto niya magpagawa ng flood control. Ngayon, pag siya nagpagawa ng flood control, mga kababayan, possible na makapangurap siya. Ngayon, halimbawa ako, gusto ko magpagawa sa ganito ng flood control, patsi-patsi nga eh. Ngayon, pwede ako makapangurap dyan. Kasi nga, kung kailan ko lang gustong pumera, doon lang ako magkakapera, mga kababayan. Doon lang din makakapagpagawa ng proyekto. Kaya nga mas maganda, yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon kay Sir Ben Tulfo, na dapat isang bagsakan na yung pagpapagawa ng mga flood control, hindi patsi-patsi. Kaya kasi nagkakaroon ng problema sa totoo lang, yung mga flood control kasi nga pinapakailaman ng mga politiko. Ito, wala doon sa kabila. Saan pupunta yung mga baha? Dapat sabay-sabay sa buong Metro Manila, i-identify yung mga flood control areas. Sabi nga ni Secretary Dizon, lahat daw ng mga agency dapat, pagdating sa mga budget o programa, aktibidades, or bidding process, dapat i-live stream nyo na. Iba kasi kung minsan pagdating sa bidding process, ang ginagawa ng ibang departamento ng pamahalaan, ipopost nila sa website, araw ng Biyernes, alas 5 ng hapon, pauwi ng mga tao. So, walang interest na tumingin sa website ng Sabado at Linggo. Pagdating ng Lunes, alas 6 pa lang down yung website. This is under repair. Sinasadya. Mas maganda nga naman, mga kababayan, on live, gagawin yung bidding para alam ng taong bayan din kung sino yung contractor na nakakuha ng proyekto. Maganda rin yun. Na on live, mga kababayan, yung pagbibidding ng mga proyekto ng gobyerno. Kasi nga, kung sino yung contractor na nakakuha ng proyekto, alam ng taong bayan kung sino yon at mas madaling habulin ng taong bayan pag pumalpak yung proyekto niya. Hindi live eh. Pag medyo mayroong malaking proyekto para hindi makapagpartisipa yung ibang mga tao, hindi sasabihin, sige, watch on our website. Pagkatapos ipopost nila, alas 8 ng gabi ng Biyernes, uwian ng mga tao. Tapos na. Tapos pagdating ng Lunes, alas 5 pa lang, down na yung website. So hindi na makikita ng iba. Pero yung live streaming, as is where is, pagdating sa bidding, lahat nakakita. Huli ka, balbon. Yari ka ngayon. Yan si Vince Dizon. Very good, Vince. I-post yung sinasabing live stream link tulad ng ginagawa ng Senado at Kongreso ngayon. Pero para sa akin, live streaming doon sa mga balitaktakan, debate-debate, away-away, galit-galit, kanya-kanya, team ganito, team si ganyan, may kanya-kanyang team. Dapat dito, pagdating sa budget hearing, yan nila live stream, walang tago-tago. Pakita nyo kung sino. Ako po hindi nagkokomentaryo. Ako po nagbibigay ng analysis base doon sa mga pangyayari, totoong kaganapan. Sa likod ng mga balita, iba yung balita na binabalita mo. Iba naman yung inaalisa mo, yung balita, at huwag kang magdadagdag ng komento. Bagkus, yung mga bagay na hindi nasasabi sa balita, napapalawak natin dito. At dito, no holds barred tayo. Wala akong sinasanto kahit sino. Pag ikay nasa tama, purihin. Pag ikay mali, punahin. Pag hindi ka nakinig, hambalusin. Pag talagang matigas pa, kastiguhin. Kapag hindi, gawing pataba sa lupa. Biro lang, hindi kasama yun. Delete! This is Bitag Live 2.0. Ayan mga kababayan ha, kita nyo pati pamangkin di pinalampas. Maganda. Alam nyo sa totoo lang nakakapanghinayang din yung mga yung mga karapat-dapat naman talaga sa posisyon nila bilang senator. Yun yung mga hindi nanalo katulad ni Secretary Benhur Abalos, katulad ditong sina Ben Tulfo, mga kababayan. Kung sino talaga yung mga karapat-dapat
na maging senator, yun pa yung hindi nanalo. At yung mga wala namang silbi dyan sa Senado, yun pa yung mga nanalo. Kaya nga sa mga kababayan Pilipino natin, sana next time pumili na tayo ng mga, paparating naman yung susunod na eleksyon, pumili na kayo ng mga taong karapat dapat po talaga sa kanilang posisyon bilang senator. Kasi pihado, pagdating ng 2028, marami po talagang matatapyas dyan. Marami po talagang hindi na mananalo, lalo na yung mga sangkot sa maanumalyang insertion. Siyempre, gagamit na maraming pera yung mga yan pagdating ng eleksyon. Pero, sana isipin po natin yung mga karapat dapat po talaga sa kanilang posisyon, yun po talaga ang iboto natin. Katulad nga ni Abalos, nitong sinabitag mga kababayan, na alam nating may magagawa sa Senado. Ano po? So ngayon, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa sinabi ni Ben Tulfo na kung saan dapat daw ang sinabi na lang ni Marcoleta, ipatigil na lang yung insertion, hindi kung sino-sino pa yung mga itinuturo ng kanyang daliri. Gano'n po mga kababayan. Dapat gano'n na nga lang ang sinabi nito pong si Senator Dante Marcoleta. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po dito mga kababayan sa bidyong ito na tinalakay natin patungkol po dito sa sinabi ni Sir Ben Tulfo dito po mga kababayan kay Marcoleta at dun sa kanyang pamangkin na Sir Al Tulfo. So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po dyan.